Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Hello mga DDS! Kumusta naman ho ang araw nyo kanina? Lalong-lalo na ho sa taga-suporta ni Bato de la Rosa. Alam ko ho ang nararamdaman nyo ngayon, kalungkutan. At alam ko din ho na nakita nyo na o nabasa nyo na ang breaking news na kung saan ibinasura nga ng Korte Suprema ang hiling ng idol nyo sa Korte Suprema na TRO. Binasura ho. Kaya alam ko na nalulungkot ho kayo. Ito po kasi mga ka-aksyon, mga kakamping. Basahin po muna natin. Ayon dito sa post ng ABS-CBN News, breaking, no to TRO for Bato. Binasura ng Korte Suprema ang hiling na Temporary Restraining Order or TRO ni Senate Ronald Bato de la Rosa kontra sa implementasyon ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Nakakalungkot nga ho. Sa mga taga-suporta ni Senate Bato de la Rosa. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ba nito ay aarestuhin na si Senate Bato de la Rosa? Wala pong directly na sinabi ang Korte Suprema hinggil sa paglabas nila ng statement sa pagbasura sa hiling ni Senate Bato de la Rosa. Nakadepende pa rin ho ito kung paano pag-aralan ng law enforcement agency tulad ng NBI, kung paano ho nila pag-aralan o desisyonan itong pagbasura ng TRO na hiling ni Senate Bato de la Rosa. So, balikan ho natin. Ano ba ang kahilingan sa TRO ni Senate Bato de la Rosa? So, ang hiling ho dito ay para pigilan ang mga law enforcement agency tulad ng PNP, NBI, AFP at iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng DOJ, DILG na arestuhin siya sa pamamagitan ng ICC warrant. Yun po yun mga ka-aksyon, mga kakampeng. At hindi lang ho yan ang kahilingan sa nasabing TRO ni Bato de la Rosa. Gusto din ho nila pigilan ang pag-transfer o pagpadala sa kanya sa ibang bansa tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte. Pero mga ka-aksyon, mga kakampeng, kung basahin po natin ang Article 59 ng Rome Statute. Eto ho mga ka-aksyon, basahin po muna natin. Ayon dito sa Article 59 ng Rome Statute, ay tumutukoy sa proseso ng pag-aresto sa isang individual sa loob ng isang bansa, nag-iingat, custodial o state. Nakasaad dito na kapag ang isang estado ay nakatanggap ng warrant o kahilingan mula sa International Criminal Court or ICC, dapat agad nitong arestuhin ang suspect at iharap sa lokal na korte. Ipinapaliwanag ng batas na ito ang mga sumusunod. Aksyon ng estado. Ang bansang pinuntahan o kinaroroonan ng suspect ay dapat agad na kumilos para isagawa ang pag-aresto based sa kanilang sariling batas. Karapatan ng inaresto. Ang inaresto ay dapat dalhin agad sa isang otoridad ng hudikatura o lokal na hukuman. Tungkulin ng lokal na korte, dapat tiyakin ng lokal na hukuman na ang warrant ay para sa taong yun na aaresto siya sa tamang proseso at iginagalang ang kanyang mga karapatan. Yan po mga ka-aksyon, mga kakamping, ang sinasabi ng Article 59 sa Rome Statute. Walang direktang sinasabi kung paano ang pangyayari sa pag-aresto sa Pilipinas o sa bansa natin. Basta ang sinasabi lang, gamitin ang batas ng Pilipinas at yun ang Republic Act 9851 na naipasa noong 2009 bago pa po tayo maging miyembro ng Rome Statute noong 2011. Okay, maliwanag po yan.
Ha? Ngayon kung balikan ho natin tulad ng sinabi ko ho kaninang umaga sa isang vlog ko, ang Pangilinan versus Cayetano. Malinaw din po yung sinasabi doon ng Korte Suprema. Korte Suprema. Ano ba ang sinasabi doon sa Pangilinan versus Cayetano noong 2021? So sinasabi ng Korte Suprema na kahit umalis pa tayo bilang miyembro ng Rome Statute noong 2019, hindi nito inaalis o binubura ang pananagutan ng mga krimen na nangyari nung panahon tayo ay miyembro pa. Sa madaling sabi, nanatiling mahalaga o umiiral pa rin ang Republic Act 9851. So, klaro. Kaya dito ho sa naging desisyon ng Korte Suprema, nasa mga law enforcement ho kung paano ho nila pag-aaralan o desisyonan itong pagbasura ng Korte Suprema sa hiling ni Senate Bato de la Rosa na TRO. Ito na lang ho ang masabi natin. Good luck na lang ho. Good luck. Baka sabihin naman ng mga DDS, bakit hindi na lang dito sa Pilipinas litisin yan? Ito naman ho ang tanong namin, may pending case ba si Bato de la Rosa para dito litisin sa Pilipinas? Klarong-klaro naman ho na ang kanyang kaso na dapat niyang harapin doon sa ICC. Dahil doon ho nagreklamo ang ating mga di umano'y biktima ng AGK at war on drugs doon sa AGK. Doon sa ICC, sorry. At marapat lang na doon niya harapin yan. Klaro po yan. Pero kung hindi pa klaro sa inyo, bahala na kayo kung patuloy kayo magtulog-tulugan. So yun lang ho mga ka-action, mga kakampeng. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone.